Hello guys, tulad ko rin ba kayo na work from home ang setup? At nagkakataon din ba na nawawalan kayo ng kuryente at tapos nawawala na rin yung internet? So ganito lang guys yung ginagawa ko para kahit walang kuryente, may internet pa rin kami maghapon. So pakita ko lang guys yung setup ng aking trabaho, ng aking computer at ng aking laptop. So kaya minsan hindi na rin ako nakakapag-upload dahil yun nga medyo busy na. Alam nyo na kailangan natin kumita para sa ating pamilya dahil mamahal na ng mga bilihin ngayon. Ito nga pala guys yung power bank na ginagamit ko para magkaroon pa rin ako ng internet kahit na wala kaming kuryente. Ito yung Techlast power bank na meron siyang 22.5 watts at saka meron siyang 30,000 mAh na battery. Fast charging siya guys. Ang ganda niya guys na power bank. Talagang mabigat siya at mahalata mo naman na original. Sa mga nagtatanong naman kung ilang araw ko siya nagagamit, so kapag full charge siya at maghapon lang naman yung brownout dito sa amin, halos 50% lang ang nababawas do sa battery. Minsan nga ay halos wala pang 50%, minsan 30% lang. Gawa ng nagcha-charge kami ng cellphone. So kung matagalan yung brownout niya sa lugar ninyo, so napakagandang gamitin itong Techlast power bank na ito. So kung gusto nyo rin itong power bank na ito, ilalagay ko na lang yung link dyan sa baba para maka-order na rin kayo. At ito naman guys yung connector na ginagamit ko para magkaroon ng power yung aking modem kahit nasa power bank lang natin siya ilalagay. Ito nga pala yung DC 5 volts to 12 volts USB cable Wi-Fi to power bank connector. So kaya nitong bigyan ng power yung ating mga Wi-Fi modem na sa power bank lang natin siya isasaksak. Hindi kasi basta-basta pwedeng gamitin yung mga cable na adapter para doon sa mga Wi-Fi modem natin. So kung gusto nyo nito, lalagay ko na lang din yung link para kung gusto nyo, umorder na rin kayo. At ito naman yung setup para magkaroon na ng power yung ating mga Wi-Fi modem. So para dito sa ating video, ay tinanggal ko muna yung aking modem, yung aking Wi-Fi para maipakita sa inyo kung paano siya ilagay. So dito sa likod, tinanggal ko muna yung aking power dito sa aking adapter at ilalagay natin dito sa ating power bank yung ating 5 volts to 12 volts USB cable. So tinanggal ko rin muna yung ang connection ng aking internet para maipakita ko sa inyo. So ilalagay na natin tong ating connector dito sa ating power bank. So itong may USB, dito siya ilalagay sa may slot sa dalawang gilid. Ayan. So kapag umilaw siya na green, na katulad na ganyan, ayan may ilaw siya. Ibig sabihin yan may power na yung ating cable. So yung dulo naman, lalagay natin dito sa ating mga Wi-Fi modem. So ating ilalagay na. Ayan. So pagkalagay natin, kailangan umilaw naman ulit yung kaninang green ng kulay pula. So ayusin natin. Ayan. Pag kumulay siya na kulay red na ganyan, ibig sabihin may power na yung ating mga Wi-Fi modem. So ayan o, tingnan niyo guys. Mayroon ng power yung ating modem. Ayan. O, di ba? So gumagana yung ating cable. Wait lang natin. So pag umilaw na ganyan, ibig sabihin may power na. So ilalagay na lang natin yung ating mga internet. O, di ba? May Wi-Fi na kayo kahit brownout dyan sa mga lugar ninyo. Sa kakagandahan nito guys, kung halimbawa brownout sa inyo maghapon, tapos yan, mayroon kang power bank na ganyan, na ganito, tapos may cable ka na katulad ng ginamit natin. So magagamit nyo guys yung inyong mga Wi-Fi at kailangan yung may Wi-Fi sa inyo. So ayan. O, di ba? Medyo ayusin natin. Ayan. So mamaya ilalagay natin yung ating internet. Ayan. Ayan, so guys, dito ako sa may malapit dito sa aking cable ng internet. Kasi malayo dun sa aking table eh. So, ayan, may ilaw na yung ating modem lahat. So, meaning, may internet na tayo, gamit lang itong ating power bank, tapos yung ating cable na para sa mga modem. Ayan. Oh, di ba?
So may internet na kayo kahit brownout maghapon. At kung interesado nga pala kayo guys, ilalagay ko na lang yung mga link dyan sa ating description para pwede kayong umorder. Magamit nyo na rin yung inyong mga modem kung sakaling brownout kahit na maghapon dyan sa mga lugar ninyo. So kung may mga question kayo guys, pwede kayong mag-comment dyan sa ating comment section. At kung interesado pa kayo guys sa mga ganitong video, don't forget to like and subscribe sa aking YouTube channel. At ganun na rin sa aking Facebook page, TikTok account. Click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload natin. So maraming salamat. Hanggang sa muli nating mga tutorial. Bye-bye!